Dalawang Pangulo, tama ba na no? Lahat ay mukhang mula sa Pangulo hanggang sa baba, ukol doon sa punto na sinabi ni BP Inday na kung siya ay mapapatay, kung siya ay tama ba, kung siya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng isang tao na papatay daw po sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Kayo po, bilang isang abogado, anong tingin niyo doon, Kong? Yun ba yung pag-uusapan natin? Ay, yun po, ngayon, mainit na gusto din nilang malaman ng ating mga kababayan, Kong. Opinion niyo lang po, bilang isang abogado. Tungkol saan? Doon sa naging kasi sabi nila, yung pahayag daw pong yun ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, ay national threat. Bantaro po sa matataas na leader ng ating pamahalaan. Pero ang pagkakasabi, no, kasi hindi ko naman masyadong nabasa at saka hindi ko nakita. Ano yung eksaktong sinabi niya? Ang sabi niya, kung ako ay mapapatay, kumausap na ako ng tao. Pag sinabi mong mapapatay, may paplanuhin ba siyang patayin? Ganon. Parang yun po ang contention ko. Parang meron din. Linawin niyo, kasi kung siya ay talagang paplanuhin na papatayin, yun ang sinasabi niya. Opo, kung siya daw anya. Sino magpaplano? Yun po ang hindi niya pinaliwanag. Basta yun lang po ang pagkakabanggit niya. Kung siya daw anya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng tao na papatayin din ang Pangulong Bongbong, First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ayun po ang pagkakabanggit niya. Ngayon, ang reaksyon po ng marami, pati mga ng NBI, DOJ, Executive Secretary, ayun daw pong pahayag na yon ng pangalawang Pangulo ay isang pagbabanta, national threat daw po yun, national, ano daw po sa national security. Halimbawa, sinabi ni Jen sa'yo. Opo, Nelson. Ay, ni Nelson. Opo. Jen, sabi niya, pag ako ay pinatay. Okay? Naghanap na ako ng makakatulong sa akin Para ikaw ay patayin ko at saka lahat ng kasama mo rito sa Net 25. Okay, Halimbawa, sinabi niya yun. O di, ang gagawin mo, kinakailangan bantayan mo yung buhay ni Nelson. Opo. Magiging mapanganib lang ang buhay mo, magiging malalagay ka sa panganib pag napatay si Nelson. Kasi sabi niya, pag ako napatay, siguradong idadamay kita. May maghihiganti. May kalalagyan ka rin at pati yung mga kasama mo sa Net 25. Okay. Anong gagawin mo? Abay, gagawa kong lahat ng para wag mapatay si Nelson. Ayun, parang wala kang threat. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, Opo. kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Oho. Tingnan mo na lang, kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magko-comment tayo ng ganun-ganun lang. Yun ang nga po ko. Tingnan mo, ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Oo. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya Ganun po, na pinadalhan ng Kasi kung minsan, kung minsan ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun mahaba, so wala naman akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina, na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo. Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay. Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. Government-owned controlled corporations, 5. Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Di 60. 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units. Opo. Na nandyan ang opisina ng gobernador, ng mga mayor. Yan. 500 ang nabibigyan. So, ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan, na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman ang porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng audit observation memo?
Oh. Di ba? Out of 560. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng Audit Observation Memo. Na-issuean ng Notice of Disallowance eh. Opo. O ilan dyan ka ako sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng Audit Observation Memo. Marami rin Mga pala ako. 400. Kung out of 560, mga 400 plus. Nung kinuwento ko, mga 376 eh. Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. Oho. So, sabihin na lang natin, very safe, 350. Yan. Ang na-issuehan ng Audit Observation Memo. Bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Ba't ikaw lang naman ang tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Paano yung 349? In layman's term kong, ano ba yung Audit Observation Report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila na baka yung ng pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? Halimbawa. O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, Audit Observation Memo para magpaliwanag ka. Okay. Maliwanag Ngayon, po. nasa estadong ganun yung opisina ng Vice President. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng Audit Observation Memo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuang puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Sa mga tweet, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ano sa palagi mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon, tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na... Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen? Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano winidraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus eh. Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa Land Bank naman hindi po kami... Bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi namin, sinabi kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng para bang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Ang sabi nagpahiram lang po sila ng trolley, at saka isa po sa gwardiya, tinulungan lang naman po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Dumating ang Land Bank doon. Talagang pinagdiinan nila na... Hindi ay totoo. Hindi po yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simula yan, Humipuan niya doon sa bag. Bawal po pala sa gwardiya yun. Teka muna nga ako. Ano baka ako yung kabawal-bawalan nga ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap bigla ka lang na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung... Yung kumari nyo? Hindi ko nga malaman kung kumari ko pa ito Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako.
Ay, sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Kanya hindi po pwedeng gawin niya sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold